So, sure, yung pinaka-message natin dito is to prepare for that stage. Yun ang pinaka-importante. The only way para maiwasan o mabawasan ang mga ganitong symptoms or mapaganda ang yung pag-approach nyo dito sa menopausal stage saka sa post-menopausal stage, yung is to Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach Saji. Okay. For our new next episode, ano bang pag-usapan natin ngayon, Coach Louie? Ang ating topic ngayon ay women's health. Women's health, di ba? Kasi ang daming mga mga kababaihan nowadays na not aware of what's happening, di ba, inside their body. Very, kumbaga, taas ng level of ignorance, di ba? Yung mga pag-usapan natin lahat from PMS, di ba? PCOS, cycle, PCOS, ito, yung mga menopausal. Very important topic. So, huwag natin pabayin sa introduction natin, Coach Louie. Simulan natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, siguro simulan natin, Coach Louie, sa pinaka-basic, yung menstrual cycle. Oo. Diba? Ano ba nangyayari pag menstrual cycle? Yung may dalawang phases. Ano ba yung phases ng menstrual cycle? 1 to 14 days. Tapos yung 15 onwards, first half. Yung first half is yung follicular, di ba? Follicular phase. FSH. Yan, sa follicular phase, yan. Ang nag-dominant na hormone, yung FSH, di ba? Yung follicle stimulating hormone. Saka, yan, at saka yung estrogen. Di ba? So, yan, kapag during the first 14 days ng menstrual cycle ng babae, so, nagre-release yan ng FSH, yung follicle stimulating hormones. Para makapag-prepare ng follicle, ovarian follicle, di ba? Kasi, ano yan, parang ang katawan ng babae nagpe-prepare for a possible pregnancy. Diba? So, yung FSH, yan, pag nakapag-produce na ng follicle, yan, ovarian follicle, yung follicle magpo-produce ng estrogen, di ba? Yung estrogen ngayon yung magpe-prepare ng lining. Yung endometrial lining, di ba? Papakapalin niya para may bed, baby, yung possible na baby na mag-i-implant doon, di ba? Tapos kapag tumaas na yung level of at day 14, yan na yung end of follicle, yung mga follicular phase, di ba? Yung day 15 hanggang sa last day ng cycle, kunwari, 28 days ng cycle, yan, day 15 to 28, yan na yung luteal stage. Diba? Yung luteal stage, yan naman, mag-i-start ka na mag-produce ng progesterone. Progesterone naman. Kasi progesterone parang yung nag-nourish eh. Diba? Para ma-prepare palalo yung bed, yung ng baby, if possible, kanya. So, ano nangyari nga lang, at day 21, so, prepared na, yung ovulation pala, nangyayari yan, of day 14, di ba? Yung pwede ka na mabuntis, ganyan. Pero at day 21, marirealize ng katawan ng babae na hindi siya buntis. So, that's the time, babagsak na yung progesterone hormone. Yung progesterone hormone, bababa na. So, yung progesterone hormone, bababa na siya para tanggalin na yung na-prepare na lining, o tsaka yung lining, di ba? Para i-shed off na yun. So, doon nangyayari ngayon yung mga sintomas, Coach Louie, ng PMS, di ba? PMS. Kung bumaba na yung progesterone. Pababa na yung progesterone hormone. So, from day 21, last week of the cycle, dyan na nangyayari lahat ng symptoms. Ano ba yung mga symptoms? Yan. Yung PMS. Share mo naman, yung mga ano bang... Okay, sa mga, hindi tayo based on our research at sa mga kliyente natin to. Ano ba yung mga nangyayari pag PMS, Coach Louie, di ba? Ayan, so meron na sila yung mga nagka-craving sila. Yan, di ba? Meron silang bloatedness, masakit yung tiyan. Tapos may tenderness sa breast. Tapos yung mga, mental disorder, symptoms, di ba? Headache, tsaka yung mga, yung mga anxiety, stress, depression, di ba? Yan lahat pumapasok during that stage, di ba? During that stage, so, yan. Kaya, it's important. So, we're discussing this kasi it's very important to track your cycles. Yun ang pinaka-importante. Dahil ano bang nangyayari sa katawan nyo during that stage. Kapag po, mababa na yung progesterone hormone, yung last week of your cycle, that means you need to nourish your body. You need to take care of your body. Listen to your body. Huwag nyo nang stressin palalo. Di ba? Kaya nga, di ba, before, Coach Rupi, na-discuss natin sa fasting episode natin. Kapag day 21 hanggang day 28 ng cycle mo, hindi ka pwede mag-fast as a woman. Kasi bagsak stress na yun eh. Yung fasting, it's a form of stress also. Tapos biglang in-stress mo pa. O di,
possible na malagas ang mga buhok mo dyan, possible na tumaas ang anxiety level mo. Kaya maraming mga na mga symptoms na pwedeng maramdaman kapag in-stress mo pala. So, kaya ang tawag nga nila dyan sa stage niya, yung nurturing stage. So, that time of your cycle, you need to listen to your body. Pag sinabing mataas ang cravings, huwag naman puro matatamis. Pwede ka naman magmatamis, pero natural food like fruits, ganyan. Give into some dark fruits. Chocolate. Yeah, dark chocolate. So, as healthy as you can. Ganun pa rin. Oo. Importanteng mag-nurture, no? Pwede nga, sabi nga, pwede kang mag-rice. Kahit keto, bawal daw mag-keto kapag yung ganyan Yung meaning yung mga low-carb diet, bawal yan during that phase, that stage, yung last week of your cycle. Kasi nga, yung low-carb is another stress to your body pa rin, di ba? You are not nurturing your body. Kumbaga, yung very reactive daw itong mga hormone na to sa glucose. Yung glucose, kapag mababa yung glucose, tataas yung cortisol hormone palalo. Unlike kapag yung first 21 days, okay lang. Okay lang na ma-stress dyan sa mga panahon na yan. Actually, merong binigay na, na schedule yung isang doctor about that. Kung may balak mag-fasting. Siguro yung first week lang daw yung long fast mo, the rest. First week, long fast pwede. Yung mga second week, yan, medyo hina-hina na fast na. Tapos, limit the window. Yung last week, definitely no fasting yan sa pace na yan. So what else? Ano pa bang importance niyan, Coach Louie, itong pinag-usapan natin ngayon? So, ito yung pinaka-importante dito Kasi sa mga kababaihan, yung cycle nyo ang pinaka-importante na you have to be aware. You have to research also for yourself. Diba? Magsaliksik kayo, mag-research kayo, anong nangyayari sa inyo. Maganda nga kung meron silang diary. Or any form of tracking. Tracking, di ba? Coach Louie, kahit application. Application. Yun lang, up to now, at this point of time, napaka-advance na ng ating technology, pero marami pa rin ignorant. Di ba? Be very, especially sa mga babae na 40 and above. As you reach closer and closer to your menopausal stage or perimenopausal stage, kailangan mas diligent kayo sa pagtatrack ng yung mga periods. Kasi dyan nyo na malalaman kung ano ba yung mga nangyayari sa katawan nyo. Diba? Nag-start na yan. So, yun nga. Kaya natin diniscuss tong ganitong pangyayari dahil during perimenopausal stage, yung mga kababaihan na 40 and above, medyo malapit na sila sa menopausal stage, diba? Dito sila makakapag-track ngayon kung ano nangyayari sa katawan nila. Dahil the more na they don't listen to their body, yung day 21, stress ka na, pero ano ka pa rin, lalo mo pa rin stress sa katawan mo, ganyan. The more na mas marami kang symptoms na mararamdaman. Ano ba yung mga symptoms for perimenopausal? Ayan, mag-start na ng dryness, hot flashes, bigla na lang ang init sa pakiramdam. Oo, diba? Tapos yung mga iba, hindi nakakatulog. Hindi nakakatulog, night sweat. Ang, diba, ang init na pakiramdam, tapos depression, mataas din ang depression sa kanila. Saka anxiety level, mataas. Minsan, pati yung pagtaba. Yan, big time yan. Nagiging insulin resistant sila. So, for sure, yung pinaka-message natin dito is to prepare for that stage. Yun, ang pinaka-importante. The only way para maiwasan o mabawasan ang mga ganitong symptoms or mapaganda yung pag-approach nyo dito sa menopausal stage saka sa post-menopausal stage, is to be as healthy as possible. As early as possible, early as now. Ngayong fertile stage pa, 20 pa lang kayo. Simulan nyo na yung lifestyle, magandang lifestyle, yung exercise, yung pagkain ng tama, tapos yung sleep. Yeah, sleep. Saka yung stress. Avoid. Hindi naman stress management. Yung stress management. Yun yung pinaka-importante. Kasi babae ko, Chloe, napaka-susceptible sa stress, di ba? Oo. Iba yung handling nila ng stress. Iba ang handling nila talaga. Masyadong, pag konting stress lang, parang, na sila something needs to be fixed. Tsaka gusto nila, suluhin nila lahat. Suluhin nila, hindi katulad ng mga lalaki, wala tayong pakialam. Sige. That will pass. Actually, yun na madalas kong sinasabi sa misis ko. So yung misis ko, nasa 41 na siya.
laging sinasabi na na-stress siya. Sabi ko, you have to learn how to manage your stress. Kasi nga, yung stress na yan, napakaraming, napakaraming sakit na naidudulot yan. Tama. Tama. Saka yung nga, sabi nga, may napakinggan pa akong isang, Coach Louie, isang doctor, sinasabi niya, we are living right now in an evolutionary mismatch. Kumbaga, etong katawan natin, especially ang babae, we are living in a very stressful times. Hindi katulad ng mga panahon ng mga ninuuna natin. Ang stress lang natin pag may leon. Bagyo. Pero ngayon, may mental stress na di ba? Kumbaga, dati puro halos physical stress lang din. Tapos ngayon, dami ng deadline dito, deadline doon. Siguro, Coach AJ, himayin natin yung stress kasi lagi natin binabanggit. Focus tayo sa mga kababaihan. Unang-una, ano ba yung number 1 na nagpapa-stress sa kanila? Sabihin ko na, Coach RJ, yung Facebook o social media. Social media, mataas ng stress. Mataas ng stress ng mga kababaihan. Kasi nagkakaroon sila ng comparison. Actually, in general In general, lahat pati lalaki bigil ka din. Pero mas sa mga kababaihan. Pero sa tama, majority sa mga kababaihan yan, tama. At to think, Coach RJ, ma-share ko lang yung kliyente ko. She's 56 years old. Very active sa social media, sa Facebook. Alam niya na yung kaibigan niya, merong yung picture, di ba, pinapaganda, may enhancement na ginagawa. Alam niya, pero dahil sa nakikita niyang maganda, na pa rin siya, yung bang... Photoshop. Photoshop. Na-apektuhan pa rin siya, na kaibigan niya pa yung lagay. Kaibigan niya pa yun. Di ba talaga? Oo nga, tama ka dyan. Kaya yung social media na yan, siyempre makikita nila yung kaibigan nila, magpo-post ng nandito sa ganitong lugar, kumakain ng ganito, masaya. Pero naka-photoshop na yan di ba? Para sa ating mga lalaki, nakakatawa lang. Nakakatawa na lang yung mga ganyan, pero very true. Very true. Yan ang matinding nagpapa-stress sa kanila. Bukod doon sa stress, napupuyat sa kapapanood din. Di ba? Ay, yung puyat na yun yung matindi yan. Di ba? Mga mismatch na talaga. Kung sure yan, taas ng stress level nowadays. Taas, kahit tayo sa ating mga kalalakihan. Yung nga lang, mas maganda lang tayo mag-handle ng stress. Sila, medyo, So, yun. Kaya nga, very prone din ang kababaihan natin sa mga autoimmune diseases. Autoimmune disease. Dahil nga, yung handling nila ng stress. So, Tapos ito, pero akong mga magandang na-research about women. Ito nga, yung message natin na ito is for women 40s and above. Yung mga approaching perimenopausal and postmenopausal, di ba? Ano ba yung nangyayari sa kanila? Kaya sabi ng isang doktor, there are 5 things you need to do. So, number 1, sabi niya, she incorporate a form of fasting. Kasi alam mo tayo, advocate tayo ng fasting, di ba? Alam naman natin ang effect ng fasting, di ba? Yung fasting is cleansing, di ba? O yung autophagy natin. Especially marami na silang toxins dyan So, of course, properly cycled. Yung nga sinasabi ko, incorporate long fast during the first week of your cycle. Tapos sa second week, ganyan, shortened na ng konti yung fasting. Siguro up to 18 hours is still acceptable. Pero yung last week, huwag kayo masyado mag-fasting. But nourish your body with good food. Whole food, whole food. No processed food pa rin as much as possible. Nourish your body pero with whole food. So yeah, number 1, incorporate fasting. Number 2, na advice na binigay exercise. Niya is ang sinabi niya, ano ba yung number 2 niya? Is fix your gut. Gut. Fix your gut. Yan. Number 2 is fix your gut. Paano? For sure, kasi sabi niya, ang mga babae, most of them have very unhealthy gut. Dahil, especially pag nanganak na ilang beses, saksakan ng mga dami ng antibiotics. Pinagsasaksak dyan. Kaya sirang-sira na yung gut. So, paano pagagandahin yung gut? Eat diverse type of vegetables. Na-discuss din natin yan sa ating mga episode. Marami iba't ibang klaseng fibers kasi ito yung pagkain ng ating microbiome. Introduce a new species of microbiomes by eating probiotic foods, mga sauerkraut, yung mga ang tawag dito na pagkain, mga pickles or mga binurong yan. Or yan, basta mag-supplement din kayo, pwede. Mga fiber supplement, ganyan. Sa prebiotic fiber, probiotic. Tapos ano ba yung number 3? Mag-carb cycling daw. Importante daw ang carb cycling.
babae. Dapat may mga low carb days, tapos may mga days na high carb. High carb. Yung nga, high carb during yung day 21 Day 20. onwards, sigurado medyo high carb dapat siya. Ano pa ba yung last two na na sinabi niya? Sugar. Pero siya nakalimutan ko eh. So anyway, kapag natandaan ko, lagay ko na lang sa comment section. So yun. Basta, ang pinaka-point ng topic natin ngayon, Coach Luis, as they reach 40, they should be extra aware that they need to be as healthy as possible already. The more stress na ilagay mo sa katawan mo, the more na-activate mo yung hormonal imbalance. Meron nga yung top 3, di ba? Stimulants for hormonal imbalance. Mga top 3 contributor. Yan. Number 1 is stress. Stress. Big time. Yeah, number 2 is sugar. Sugar. Tapos number 3 is alcohol. Alcohol, yung tatlo na yun. Stress, sugar, and alcohol. Yan yung mga top 3 things na nagko-contribute sa hormonal imbalance. So, if you can manage those 3, yung alcohol nga, sabi nila, directly related to, having breast cancer. Di ba? So, sama, di ba? Directly related to having, breast cancer. So, sugar din. Sugar, hindi pa natin napag-usapan, Coach Lou, yung isa sa mga common na syndrome, yung PCOS. PCOS, yan, diba? importante yan. Usapan din natin, bigay din natin information sa mga kababayan natin dyan. Diba? Marami na po nagka-suffer ngayon sa PCOS. Ano ba yung PCOS? Yung polycystic ovarian polycystic ovarian syndrome. Diba? So, ano ba nangyayari pag may gano'n, diba? Yun, so basically, nagkakaroon sila ng mga, kumbaga, mga cysts, diba? Cysts. Doon sa ovaries. Sa kanilang ovaries. Tapos ang cause nun, release sila ng mga androgen. Increase androgen pa, ang male hormone. Male hormones na kaya mga iba magkakaroon ng mga binibigote. Binibigote. Marami sila acne, di ba? Acne. Tumataas ang acne. Tapos tumataba rin sila kasi nagiging insulin resistant sila. So, actually, ang dami nagsasabi itong PCOS is a metabolic disorder, Coach Louie. Ang pinaka-origin niya is a metabolic disorder. So, dahil sa kakain ng mga processed food. Supal. Di ba? Dahil sa insulin resistance. Yan ang pinaka-punot dulo ng PCOS. Yung insulin resistance. So, at merong mga nagsasabi na kaya nilang i-reverse yung PCOS. Di ba? Kaya. Definitely, Coach Louie. Through proper healthy eating. Tama. Diba? Sa totoo lang, kahit na-i-research mo yan, i-google mo ano ba yung mga regimen to fix PCOS. Pare-parehas sa lalabas eh. Exercise. Nutrition, proper diet, di ba? Pare-parehas eh. Yan kasi ang pinaka-problema dyan is really insulin resistance. Pag na-fix mo yung insulin resistance, so meron naman tayong video about metabolic flexibility. Pwede naman nilang panoorin yun. So, paano maging metabolically flexible. At saka yung fasting. Fasting can be a very good tool for PCOS sa tingin ko. Saka exercise. Kaya yun, build as much muscle as you can, di ba? Importante yung muscle. Make you more strong and fit. Kasi nga, ito nga Coach RD, di ba, may mga kliyente tayo. Siguro ikaw na-experience mo rin, I'm eating the same food. At na age of 40, bakit bigla na lang lumalaki ang tiyan ko? Di ba, tumaba ako, bingo wings, ang dami mga complaints. Di ba? But they eating the same food. Kasi nga, yung hormone nyo, metabolism nyo, bumabagal. So kaya, kung hindi nyo babaguhin yung pagkain, lalo kayong tataba. Di ba? Kasi ano yan eh, lalo na sa mga Pilipino, yung sugar. Mahilig tayo sa mga matatamis. Ako nga, sabi ko nga sa'yo, Coach RG, di ba? Ngayon ko lang, kumbaga later ko lang na-realize na tinanggap sa sarili ko na meron akong addiction. Addict talaga ako sa sugar, sa sweets. Actually, lahat naman tayo. Di ba? Pero ngayon, kumbaga, inaccept ko na talagang, dahil nga sa addict ako, dapat I have to treat this. Di ba, Coach Louie? Diba? Naayos mo nga naayos, di ba? Naayos mo nga yung gout mo. Yung gout. Just by removing, yung mga matatamis. Yung fruits. Pagkain ni Coach Louie, pati prutas. Prutas pala pati ay fructose, matindi pala kaysa sa diba? Table sugar, yung fructose. So, meron na naman ako naalala doon sa 5 eh. So, yung una, ulitin natin, incorporate a form of fasting. Pangalawa is fix your gut. Yung fix your gut. Number 2 is in and out of carb cycling. Carb cycling. Carb cycling, di ba? Tapos yung isa yung
mindfulness meditation. Mindfulness meditation, very important sa kanila. Kasi nga, as you age, yung nga, mas tumataas na yung stress level ng mga kababaihan ngayon. So, kailangan nilang mag-relax. Konti chill, relax. Kailangan magkaroon ka ng any form of meditation. Ako nga, Coach Ajay, ma-share ko lang, yung misis ko, kasi nga, doon sa Manila, sinasabi ko sa kanya, pag weekend, try na lumabas kayo ng mga kaibigan mo. Kasi kailangan din ng mga babae yun yung lumabas, magkwentuhan sila, di ba? Sharing of, importante yun. Di ba? Ito nga, Coach Louie, worse na isa kong napakinggan, yung sabi nga nila, yung pinaka-survey na ang taas daw ng percentage ng suicide sa 45 years old to 55 years old. Coach Louie, di ba sabi ko nga, 45 to 55 years old daw, taas ng percentage ng suicide, depression sa mga kababaihan natin, di ba? Dahil, tawag dito, yun nga, dahil nga dito, hindi nila naiintindihan yung hormones nila, na dapat pala ganito, nawo-worsen pala yung hormone nila kapag hindi nila pinapakinggan yung katawan nila. Ay, gano'n na, at saka pag unhealthy sila during their young age, yun, mas disaster yung kalalabasan. Sabi mo nga, di ba, yung mga kabataan ngayon, as early as 9 years old. 9 years old, nagkakaroon na sila ng menstruation. So, ibig sabihin nito, early silang bumibilis din ang perimenopausal, tsaka yung menopausal stage, di ba? Umaaga din. Tapos may mga iba pa nga daw, Coach Louie. Worse is yung mga babae na talagang hindi na nila makontrol. Yung talagang, para na silang kinokontrol ng something yung utak nila. Pati asawa nila. Kaya ang daming nagkukos ng mga separation, ganyan. Kasi binubunto na nila sa asawa nila yung kanilang, yung pagkaano ng utak nila, unstable dahil sa hormones. So, huwag niyo pong paabutin sa ganung point. Ma-share ko nga, Coach RG, sabi ko nga sa iyo, yung isang kliyente ko, she's 55 years old. Sabi niya, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Sabi niya, bigla na lang ako nalulungkot. Tapos gusto kong umiyak. Tapos hindi niya maintindihan. Tapos masakit yung tiyan niya. May masakit. Yung dede niya masakit. Di ba? May mga joint aches. Di ba? Ano na yan? Yan na yung mga symptoms ng perimenopausal. Di ba? Dapat aware ka sa ganyan. Pag ganyan, start mo nang alagaan yung sarili. Sabi ko sa kanya, magpa-check up ka. Check your hormone. Ayaw makinig. So, ito yung napaka-importante din sa mga kababaihan, lalo na sa Pilipinas. Mag-check up po kayo, especially kapag nasa 40 pataas na kayo, at meron na kayong mga symptoms na pinag-uusapan natin. Pero, Coach Louie, pag nagpa-check up, ano ba mangyayari, di ba? Ano ba usually ang binibigay ng doktor? Just to check yung level ng ng hormones nila. At doon, siyempre, meron mga suggestion yung doctor. Pero at the end, HRT, at the end of the day, pag-usapan nga natin yung Coach Louie, di ba? Munti nga natin nakalimutan yung HRT. Yung hormone replacement therapy. Hormone replacement. Usually, yan ang binibigay, di ba? Kapag talagang severe ang symptoms ng ating perimenopausal tsaka yung menopausal stage. Pag severe, what do you mean severe? Kapag talagang hindi na sila makatulog dahil pinapawisan sila paggabi, tapos paggising nila, patig sila, wala silang energy, paggising nila, stress ka agad, anxiety level taas. So, parang gano'n, yung kliyente mo, parang sabi niya, nasisiraan siya ng parang na nababaliw, di ba? Gano'n, medyo severe yun. Severe. Pag gano'n, go to your doctor, check your hormones. Kaso, ito nga yung suggestion, yung HRT. O kaya, mga iba, birth control pills. Especially dun sa mga, yung mga bata pa, di ba? So, maganda ba yan, Coach Louie, sa tingin mo? Tayo, hindi tayo mga doktor, no? Pero sa akin, based on my yung research ko, at saka sa pananaw ko rin, yung HRT, at the end of the day, hindi siya natural sa katawan ng babae. May doktor din nagsabi sa akin, Coach Louie, kaya I remained a natural bodybuilder. Don't ever mess up with your hormone. Kasi itong hormone nito is designed by God. Diba? Why are you playing God? Diba? Ba't mo makikialaman yan? Siguro kung talagang hindi na, at the end of the day, is their decision, diba? Pero siguro, Coach RJ, ang masasuggest natin sa kanila, try to fix first. Itong mga pinag-uusapan natin, naturally, fix banggitin mo nga ulit, Coach RJ, yung 5, yung 5. Bago ko makalimutan, naalala ko na yung pang-5. So, after 40s daw, pag 40s na ba mga kababaihan, meron kayong 5 steps na dapat na gawin. So, apply some form of fasting. Ganyan. Pero siyempre, depends on your periods, depends on your cycle. Kapag pwede lang, during the first week, first 21 days, pwede yan. Last
week before of your cycle, kaya listen to your body. Medyo nourishing part na yan, okay? Number 2, yung fix your gut. Fix your gut. Eat a lot of vegetables, different types. Eat probiotic food, and mga... In general, Coach RJ, once we are talking about fix your gut, eat healthy. Healthy food, natural food. Process. Try to avoid processed food. Kasi processed food nakakasira ng gut. Nakakalik yung gut yan. O kaya, kung meron kayong celiac, bawal ang gluten. Diba? Tanggal, eliminate totally ang gluten. Okay, number 3 is carb cycling. Kasi ang carb pala, may gamit pala yan sa kababaihan. O nga, sabi nga nila, di ba, during the time na mababa ang progesterone, kailangan mo mag-increase ng carbs, no choice. Actually, the craving for sweets, ang nagiging problema, yung nagki-crave sila into junk foods. Dapat kumain kayo ng healthy food like sweet potato. Yan, pwede naman, di ba? Carbs pa rin naman yan. Masasatisfy pa rin naman yung cravings dyan. Yung nga lang, medyo, we are living in a modern environment. Part na ng environment na, sabi ko nga, Coach Joey, baga talagang tayo we are living in abundance. So, tsaka yung we are living in convenience. Nandiyan na lahat ng mga instant food, like yung mga crackers, yung mga di ba? Ice cream. Piliin nyo pa rin. So, that's number 3, carb cycling. Number 4 is mindfulness meditation. Number 4, kasi stress ka na kailangan mo nang matutunang mag-relax yung utak mo. So, sabi nga ni Coach Louie, lumabas ka kasama yung mga kaibigan mo, yung mga misis dyan, or magpaganda ka, importante yun. Magpasalon ka. Ganun, di ba? Go to Zumba, exercise also is mindfulness, di ba? Tama. Exactly. Exercise is a form of stress reduction. Di ba? Pero, ang exercise is also properly designed. Coach Louie, kasi yung nga, kung nandun ka sa stage na stress na yung katawan mo, hindi mo pwedeng gawing HIIT ang workout mo dyan. Dapat pwedeng mag-Zumba. Relax lang din. Pwedeng magbuhat. Weight training is good, actually, di ba? Bago makalimutan yung panglima na advice ng doctor for 40s and above is detoxification. Cleansing your body. Cleansing. Paano? Kaya sabi niya, lahat daw pati yung mga ginagamit daw na, like for example, mga skin products, mga makeup, kasi maraming toxins yan. Be as natural as possible, sabi nila. Yung stay away from toxins. Kumbaga, we are living among toxins. Ang dami ng toxins, di ba? So, kung sa bahay lang, Coach RG, instead na gumamit kayo ng lotion, use coconut oil. Ako nga talagang tinanggal ko na yung mga lotion na yan. Kasi talagang, sabi skin is the biggest receptor of your body. It receives, diba? Kaya talagang, saan pupunta lahat ng lotion na yan? Sa liver mo, kidney mo, yan ang mag-filter niya. Alam mo, pinapahirapan yung mga filters mo. So, yun, minimize toxins. So, ano pa ba yung ibang ways to detox your body? Pwede ka mag-steam, sauna. Yes. Detox yan. Diba? Or sabi nila, kumain ka na maraming gulay din. Antioxidant, detox pa rin yan. So, juicing. Mga vegetables and fruits. Basta any form of detox, gawin nyo. So, yun yung 5 na kapag 40s na kayo, kailangan gawin nyo na yun. Yung 5 na yun. I-incorporate sa ano nyo. I-incorporate nyo na sa buhay nyo. Sa buhay nyo. Pero siyempre, ako para sa akin, ang kulang dun sa sinabi natin is to exercise. Exercise talaga. Yung exercise na yun, actually, it starts not beyond 40, dapat as early as possible. Diba, Coach Louie? As early as possible. Prepare for that stage. Sabi nga nila, the healthier you are when you're young, kumbaga, the more, parang mas wala kang symptoms na mararamdaman. Less. As you age, mas less. Actually, I did this topic, actually. I researched on this topic actually because of my sister. Kasi, early menopausal din siya. She's 49, she's menopausal. So, I don't mind, siguro hindi pa siya magalit pag minention ko to. So, but, fortunately, I was asking her kung may mga symptoms siyang nararamdaman. Wala naman so far. Kasi she's very healthy. Active. Healthy siya Ang kulang lang siguro sa kanya is a little bit of exercise. Pero, healthy siyang kumain. Wala siyang vices. Siguro medyo overwork lang din siya, stress siya. Pero I can tell na niya na mamanage yung stress niya. So, healthy siya. Kahit na menopause na siya, healthy siya, wala siyang nararamdaman. Meron ka ba mga flashes na nararamdaman? Tinatanong ko sa, naman, medyo daw, minsan lang daw, hirap siya matulog. So, yun lang yung, siguro, isa sa mga symptoms na nararamdaman niya, which is very minimal. Not bad, di ba? Sabi ko sa kanya, incorporate mo pa rin yung exercise, movement. Para, for sure,
mas healthy ka pang, tatanda or di ba? Mas wala. Basta listen to your body. Sabi ko, huwag ka masyado nagkikito, nag-low carb. Ganyan. Especially for postmenopausal women pala. Pag postmenopausal women, sabi nila pwede ka pa rin daw mag-fast. Pero, kailangan very careful ka sa pre-feeding. Bawal ka talaga ng keto at all. Yung low carb. Mag-whole food diet ka. Whole food. Whole food lang, whole food. Pero sige, kainin mo lahat. Prutas, ganyan, or tubers, mga kamote-kamote, carrots, lahat. Kahit mataas ang carb intake mo, okay lang. High fiber naman siya. You need to nourish it. You need to nourish your body. Sister ko, magandang body composition niya. Hindi siya mataba, hindi siya payat. Kaya healthy siya. Saka healthy siya kumain. Yun yun, sabi ko nga, Coach RJ, mai-share ko din lang. Ito yung, kumbaga, nagkaroon ako ng realization. Kasi nga, may mga kliyente ako na nagkaroon ng cancer, namatay. Di ba? At their young age. Tapos, yung mga anak nila, bata pa. Diba? Parang 13, 10. Bata. Sabi ko sa misis ko, one night, sabi ko sa kanya habang nag-uusap kami. Yung na-realize ko, it is not only our responsibility as a parents, na alagaan yung sarili natin. Hindi lamang sa sarili natin. It is our also duty to take care ourselves para sa mga anak natin. Di ba? Na lalaki sila, na meron silang magulang. Diba? Oo. Kasi pag nawala yung isa sa mga magulang, laking impact. Diba? Napakalaking impact. Di ba? Sabi ko nga, ang ganda ng trabaho ng kliyente ko na yun. Ang ganda ng buhay nila. Tapos, kumbaga, mataas yung posisyon niya sa trabaho. Tapos, nung nawala siya, kumbaga, siguro meron mang naiwang pera, pero umuwi sila sa bansa nila eh. Yung mga anak talaga, siyempre, yung shock nila, di ba? Lumaki sila dito sa ibang bansa, tapos babalik ka sa bansa mo. Kumbaga, napakahirap. Although, ang point ko naman dito, kaya ako nababanggit, na tayo mga magulang, it is our responsibility na make ourselves healthy, strong, as much as we can, para hindi lamang sa sarili natin, para sa mga anak natin. Di ba? Actually, ako nga, sabi ko nga, gaya na binabanggit mo, gusto mo talagang maging ganyan yung katawan mo, maging fit ka. Na yung na-realize ko rin sa sinasabi mo, Coach RG, na ako gusto ko pang na-realize ko ngayon na gusto kong makita yung mga apo ko. Di ba? Na, di ba? Yan ang pinaka-goal ko rin. Yan ang goal. Dapat meron tayong goal na... Malaki yung responsibilidad ko. Naku, hindi pwede. Di ba? Dapat talaga make our body healthy. Alam na natin, ito mga stress na to, hindi magandang pagkain, ay makakasira ng ating kalusugan. So we have to take care of ourselves. Mabalik tayo, Coach Louie, sa HRT. HRT, di ba? Sabi nga, ako naman, ang pananaw ko naman sa HRT, ito marami na akong na-research about HRT, Coach Louie. So, HRT, actually, ito yung biggest failure during 1990s, parang ganyan eh. Dahil, nung time na sinimulan nila to, ginamit pa nila yung mga equinus estrogen. Parang estrogen na galing sa kabayo. Tapos, synthetic progesterone. Doon, failure yan. Daming nagkaroon ng cancer, pumapal yung endometrial lining, ganyan. So, ngayon, according to survey, sabi nila, nag-survey sila ng parang 4,000 women na nag-HRT. 46% lang daw yung successful. Imagine 46%, tapos ang taas ng percentage ng unsuccessful na ganun pa rin eh. Wala pa rin ako na, ganun pa rin nararamdaman ko. At flashes, ganun pa rin, depressed pa rin ako, manghihina pa rin ako, fatigue pa din. So, diba? Sabi nga nung isang functional medicine doctor na pinapakinggan ko kanina, sabi niya, we have a choice. Sabi niya, na hindi natin kailangan gawin to sa sarili natin. Sa mga kababaihan, So, sabi niya, we can fix this just through lifestyle. Lifestyle change. Taking care of ourselves. Sabi niya, how do you take care of yourselves? Eat healthy, exercise, build as much muscles as you can as early as possible. So, hindi lang osteoporosis ang nape-prevent ng weight training. Pagdating ng panahon, yung hormonal imbalances, mas maganda rin ang balance ng hormone ng babae kapag nag-weight train sila as early as, di ba? Pag malakas yung muscles nila. So, try to manage stress. Kasi andyan yung stress eh. But we have to learn how to manage it. Yun nga, Coach Louie, yung balik tayo sa social media na
It's a very big problem para sa mga kababaihan natin. Marami dyan, yung mundo nila umiikot na dun sa social media. Pero alam mo, ma-share ko lang, Coach RG, may kliyente ako, very successful din, actually billionaire. Asawa niya billionaire. So, billionaire na rin sila. Ang naano ko lang sa kanya, tinanong ko siya kung may Facebook siya. Meron siyang Facebook, pero hindi siya nag-o-open dyan sa Facebook na yan. So, siguro dahil busy siya sa trabaho, mga business nila. Pero there was a time na hindi ako talagang sa Facebook. Ngayon lang ulit dahil dito sa ating project. Pero siguro ang point natin dito ay try to minimize, At saka huwag tayo magpapa-stress diyan sa mga di ba? Totoo. Yung reality ba na Diba sabi ko nga, ang tawag ko diyan fake world fake social world. media. Kasi you don't have to please everyone. Please your family, please your mom, your brothers and sisters, pero di lahat ng kailangan i-please mo dahil dyan sa social media na yan, kailangan gwapo ka dyan, maganda ka dyan, di ba? So, ngayon sa Pilipinas, usong-uso yung mga, ano ba to? So, mga Photoshop na. Totoo, di ba? Kaya, pag nakita mo sa personal, ikaw ba yan? Diba, parang, hindi mo na makilala Ibang-iba ka. So, wala na yung reality. Diba? So, babalik tayo, Louie. HRT, ulit, balik tayo sa HRT. Yun, ang pinaka, is talagang, ang pinaka, ko pa rin, is yung natural healing pa rin. Natural healing. Prepare for the perimenopausal and postmenopausal stages. So, at saka be extra aware of what's happening inside your body. Hindi yung bubuhay lang kayo, hindi nyo alam kung anong part na ng stage ng buhay nyo. 38 pa lang, may nararamdaman ka ng symptoms na malapit ka na nasa perimenopausal ka na. Paano mo ba malalaman kung nasa perimenopausal ka na? Kapag daw irregular na. Kasi ang pinaka-description ng perimenopausal stage is fluctuation of your hormones. Kapag irregular na yung yung menstruation cycle mo, saka minsan shorter. Minsan shorter na. Spotting. 28 days dati, ngayon magiging 20 days, nagkakaroon ka na ulit, di ba? Parang yun. Ayan, mga signs na yan. Signs na yan. At saka yung mga symptoms, of course, mga symptoms. Yung sa gabi, may hot flashes ka na, yung mga panghihina, lagi kang fatigue. Pagkagising mo, meron nga yung mga iba nagtatrack ng cortisol sa ihi So, yung minsan mga ibang babae daw ngayon, ang taas ng cortisol hormone, 8 p.m. ng gabi. Tapos ang baba pagka 8 a.m. Baliktad. So, 8 a.m. kailangan nila magkape para magising. Walang energy. So, 8 p.m. di naman sila makatulog. Baliktad, Baliktad, di ba? So, yun. Be extra aware of what's happening inside your body. So, ang pinaka-solusyon lang, kaya nga namin ginawa itong podcast na to is to make women na aware of yung what's happening to their hormones. Kailangan as early as yung mga 30s pa lang. Start nyo nang i-prepare yung mga katawan nyo for these stages by living healthy. Yung mga eating healthy food, tapos exercising, sleep, managing stress. So, balik pa rin tayo sa 4 pillars of health. Diba? Babalik talaga. No shortcut. So, food, movement, sleep, and meditation. Yung ating 4 pillars of health po. So, yun. Pwede nyo ma-access yung aming mga videos past videos of 4 pillars of health. Minsan siguro, Coach Louie, ulitin natin yung mga yun. Discuss natin kung ano ba yung mga bagong mga updates sa food, movement, sleep, nutrition, at saka sa meditation. Yan. So, ano pa bang di natin na-discuss? So, HRT, na-discuss na natin. Yung mga fields na yan. Birth control pills. Actually, ma-share ko din, Coach Louie, meron din ako isang client na ganyan na nagkaroon ng PCOS. Actually, nagkaroon pa siya sa mga ng operation, di ba? Dahil cyst yan, di ba? Cyst. So, yun. Pinag-birth control pill siya. Ang tagal niyang nawala ng period. Tapos talagang sobrang sama ng kondisyon niya. Depressed siya all the time. Ang taba niya, laki na ng tinaba niya. Tapos tapos meron siyang eating disorders, ganyan, dahil crave siya ng crave. Sabi mo nga, di ba? Crave ka ng crave sa mga junk food na nagkaroon ng eating disorders. Tapos, ano pa ba? Yun. Hanggang ngayon, nung nagpatingin siya sa isang functional medicine doctor, naayos. Nagkaroon siya ng period, pero hanggang ngayon, iniinda pa rin niya. Kasi irregular pa rin. Talagang maya't maya, nararamdaman pa rin niya na
nagko-contract daw yung ano niya, yung uterus niya. Uterus. Ganyan, tapos may pain, 'di ba? Imagine yung mga gano'n, 'di ba? Very, baga sabi nga, debilitating, 'di ba? Hindi ka mabuhay ng maayos dahil sa mga gano'ng symptoms. Kung ayaw niyo pong makarating, dumating sa point na 'yun, as early as now, fix your lifestyle. Pagkain, At siguro, Coach RG, sa mga asawa din, it's important na mapanood nyo rin to, na yung ating mga mahal sa buhay, mga asawa, and dumarating dito sa mga stage na to. We have to support them and help them. Ako, tsaka yung ano, very important point yung sinabi ng sa doctor, yung part ng 5, yung fix your microbiome. Kasi ako, yung wife ko, tingin ko, gut problem siya, may gut issue siya, may eczema siya, may ano siya, minsan, madali siyang ma-irritate yung ano niya, bowel niya, kapag may nakain siya masama, ganyan. Result na to nung ano sa dami na naging anak nila, di ba, yung nasaksak na antibiotic sa kanila nasira na yung microbiome nila Kaya, the only way to fix that is to, eat diverse choices of vegetables, iba-iba. Maraming fibers, or mag-supplement ka ng probiotic maybe, ganyan. Or stay close to nature, diba? Yung ating microbiome topic, paki-search na lang po sa aming channel. Panoorin nyo, very important. How to improve your microbiome. So yun, yung microbiome is very important to show sa mga kababaihan. Daming mga sira ang microbiome. Sa dami na sinaksak na antibiotics sa kanila. Ako, yung wife ko, lahat yan is normal delivery, 4 diba? Tapos yung una pa, talagang first child namin, muntik pa siyang na-hysterectomy. Yung wife ko, muntik pa siyang na-hysterectomy, ayaw mag-contract ng cervix niya. Kasi masyadong napuwersa, masyado siyang, kasi talagang ang laki ng baby, ang laki ng panganay. Talagang pinilit talaga. Tapos yun, ayaw na mag-contract ng cervix, dugo siya ng dugo. Yung uterus niya, dugo ng dugo. Muntik na na-hysterectomy. Grabe, no? Very traumatic sa kanya, tsaka sa akin, noong time na yun, nandun ako, sabi ko nga, hindi na ako ulit na manood. Kasi nandun ako noong time na yun, yung first na baby ko, nanood talaga ako, nandun ako sa labor room. Ako nag-cut ng ako nag-cut ng umbilical cord. Sabi ko, ayoko. Yung panganay ko lang yung ginawa ko, second to fourth, hindi na. Sabi ko, ikaw, dito na ako, magdadasal na ako sa labas. Ako naman, ang experience ko nga doon, sabi ko, importante na yung misis natin, pag manganganak, dapat nandun yung asawa. Doon mo ma-realize yung saka you will respect your wife kasi pinagdaanan nila talaga. Sobrang hirap pala. Sabi ko, pagka nakita mo yung gano'n, ang hirap pala pinagdaanan. Grabe, sobra. Talagang saksakan ng konsensya ang At saka yung 9 months, di ba? Lalo na yung last month. Doon ako na hindi mo alam kung saan sila babaling, di ba? Biglang magko-contract, di ba? Grabe. Sa 4 na mga anak, ninagaan ko lahat sila. Bago ako nag-abroad talaga, nandun na silang lahat. Yung 4. So yun, tayo, tama, magkasigdad palang wife natin. Coach Louie, 41 na rin yung 41. wife. So, ngayon, as early as now, dapat natin sila. I-guide na natin sila towards the healthy lifestyle. Importante. Kung ayaw natin silang masiraan ng bait. tayo rin mga kalalakyan na tayo rin suffer. Sa totoo lang. Diba? Sabi nga, dami suicidal, dami na separation. Binubunton nila yung sama ng nila sa mga asawa. Totoo yan, nangyayari yan, Coach Louie. Tapos hindi nila maintindihan yung isang napanood ko na isa pang podcast about autoimmune disease, yung isang doctor. Sabi niya, my marriage is hanging by a thread. Sabi niya, because of my yung mental disorder no? Diba? Insanity. Dahil sa insanity niya. Diba? Is hanging. Kasi talagang siguro irritable na siya, madali na siyang napakalaking impact niya, di ba? So, yung mga asawa natin, i-prepare natin po bago sila mapunta sa ganung stage. Alagaan natin sila as early as... Kung ngayon, mga young couples dyan, ngayon pa lang po, ay nako, mag-prepare na kayo dahil talagang ang hirap pala maging babae. Ito yung na-realize ko. Oo, totoo. Coach Louie, ito yung na-realize ko sa research ko na to. Ito, the whole time na nagbabasa ako at nag-aaral ako dito about hormones ng mga babae, sabi ko, hirap pala. Napakahirap maging babae. Napakahirap pala dahil ibang-iba yung, kaya nga women are from Venus, men are from Mars. Ibang-iba sila. Yung hormones nila, napakagulo. Kaya daw, isa pa nga sa mga failure daw ng medical industry nowadays, yung
one size fits all na type of paggagamot. Hindi daw, kung babae daw dapat interperson. Iba-iba yan. Iba-iba. Kaya dapat talaga suriin mabuti. Kaya gusto ko nga yung field ng functional medicine. Kasi talagang titingnan nila kung ano yung pinaka-root eh. Tapos bago nila gamutin. Hindi yung patching lang. Patching. Yan yung mga ginagawa. Yung HRT. Or yung birth control pills, diba? At sigurado yan, later. Hormones yun yung birth control. Later yan, meron yang, hindi pwedeng walang side effects yan. For sure. Oo, sigurado. Pero na mga yan, most of them is synthetic, di ba? Hindi naman. Siguro kung Coach RG, kung talagang worse na yung situation, pwede, di ba? Pero kung kaya nyo pang, subukan nyo muna yung natural way. Natural way. The body is capable of healing itself, sabi ko nga. If you just put it on the right environment. Diba? So, final message, Coach Louie? Final message? Sa akin, sa buong mga kababaihan, sabi ko nga, take care of yourselves or else. Sabi, yun na lagi kong tinatala, nobody will take care of you. So tayo talaga yung may responsibility sa sarili natin. Hindi yung asawa natin, hindi yung mga anak natin, kundi dapat tayo sa sarili natin, alagaan natin yung sarili natin. Ako naman, ang aking final message, huwag po kayo maniniwala sa quick fix. Kasi itong tinuturo namin yung lifestyle changes, long-term benefits po na to. Wala pong, kailangan lang po ng participation ng sarili nyo. Kailangan nyo lang ng talagang dedication. Yan, ng sariling participation talagang. Kailangan simulan ko na tong healthy lifestyle na to, mag-exercise na ako. Hindi yung aasa kayo ng aasa sa gamot, aasa sa siyensya. Ito talagang, meron naman ng HRT. Okay lang, sige, magkakain na lang ako ng mga cake dito, tsaka soft drinks. Diba? There's no quick fix po. As early as now, prepare for this mga worst scenario na diniscuss namin ni Coach Louie. So, yan, mga kababaihang 40s and above or even 30s and above, as early as 30, prepare po. Eat healthy, exercise, sleep, meditate. 4 pillars of health. Alright. Okay, balam tayo, Coach Louie. Okay. Don't forget to subscribe. Like and share. And comment na rin po ng mga questions na or yung mga possible topics na pwede namin naubusan na tayo, Coach Louie. So, pa-comment naman ng mga suggestion. Balam tayo. Okay? Alright. Thank you. Thank you. Bye for now. Bye. Thank you. Bye.